Kung pagmamasdan mo ang mundo at ang mga taong nakatira rito, mapapaisip ka kung may mga kultura at paniniwala pa kaya ang iba na taglay at nararanasan pa rin ng karamihan. Kung mayroon pa kaya tayong koneksyon sa bagay-bagay na noon ay iyon ang pinangahawakan ng ating mga ninuno. Sa henerasyon na mas madalas pa tayong naniniwala sa kasabihan ng mga taong di natin kilala sa social media, mga nakasanayang kasabihan at paniniwala na kinalimutan na. Maniniwala ka ba kung aking sasabihin na buhay at nananatili pa rin ang mga kultura at paniniwala na galing pa sa ating mga ninuno? Bawat ukit sa dekorasyon sa kwintas na binabasahan ng dasal, bawat maiging kilos na pinag-iisipan sa burol, at bawat sakit sa katawan na gumagaling kahit walang gamit na modernong medisina. Masasabi nating tunay. Tunay nga na buhay pa rin ang mahikang di maipaliwanag sa mundo. Pangontras sa masamang espiritu, panghatak ng swerte at proteksyon para sa may-ari nito. Bagay na kung tawagin ay agimat. Para sa unang mahika ng ating mundo, ngayon masusubukan natin ang agimat, sandata ng paniniwala. Ang agimat ay pinaniniwalaang instrumento na nagtataglay ng kapangyarihan, supernatural. Ngunit saan nga ba gawa ang agimat o anting-anting? Kadalasan nagaling mismo ito sa ating kapaligiran tulad ng buto ng hayop, punong kahoy, medalya na gawa sa dilaw na tanso, at banal na libro. Kung ang pag-uusapan naman ng posibleng ugat ng kapangyarihan nito ay paniniwala, orasyon, dasal at kultura ang karaniwang salhin nito. Hindi ko masyado siyang dinidistribute sa public. Parang kinikip ko lang to para sa pamilya namin. Dito sa lugar ng Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija, aming nakilala ang 42 anyos na antingero na itago na lang natin sa pangalan na Tatay Beto. Bakit po kayo gumagamit po ng agimat? Gumagamit ako ng agimat para maprotektahan yung sarili ko tuwing lumalabas ako. Para din protection lang para sa kapamakan tuwing nasa labas ako, kaya nga hindi ko talaga kahit saan yung makita, di mo mawawala agimat sa tabi ko. Nakikita mo po ba yung sarili niya na gumagamit pa rin ng agimat sa mga susunod na niyo po? Hanggang ako'y nabubuhay ako sa akin sarili na gagamit pa rin ng agimat. Dahil lang siguro sa nakasanayan ko to kasi bata pa lang ginagamit ko. Nagsimula sa simpleng curiosity hanggang nagseryoso na. Mahirap na kasi tapusin yung nasimulan na ng matagal. Sino po yung ano po ba yung nag-udyok po sa inyo or nagpapaniwala dun po sa ginagamit niyo pong agimat o anting-anting? Tulad ng nabanggit ko sa nakarasagot ko, lumaki ako sa pamilya na antingero. Pero dahil bata lamang, di ko naman masyadong pinansin ito. Kasi nung estudyante ako, madalas akong tambay sa silid-aklatan. Tapos na nakakita ko ng libro tungkol sa mga agimat, doon nagsimula lahat. As in, sa libro lang po? Oo. Akala ko nung una, face lang to pero yun, nagtagal hanggang sa tinutuo ko na talaga yung mga Meron po ba kayong mga binigyan pa po na agimat? Hindi ko masyado siyang dinidistribute sa public. Parang kinikip ko lang to para sa pamilya namin. Or may protection po? Hindi po ka nabibigay na sa public ng mga, niyo po, agimat, yung mga kinokollect niyo po. Pero kung meron po bang isang tao na magkakaroon ng someone na magre-recommend sa kanila ng agimat, maire-recommend niyo po ba siya sa iba? Depende naman talaga yun sa tao. May iba't iba tayong paniwala sa buhay. Pero akin lang naman kung gusto nilang material na pwede lang pangkapitan sa mga panahon ng hirap, gumamit sila ng agimat. Pag naman kasi nasimulan ng paggamit ng agimat nito, kaya na maging collector ka Iba-iba kasi yung mga agimat. May nagdudulot ng swerte sa kabuhayan, panlaban sa demonyo, at may pangontra sa gayuma. Kaya mas laliman yung curiosity mo sa kung ano pa yung mga agimat sa mundo at kapangyarihan nito. Ano po yung meron po kayong agimat? Madami akong iba't ibang klase ng agimat ko pero madalas kong ginagamit yung lumalabas yung protection sa mga kapamahakan, sa mga
espiritu, tapos mga simple bagay lang na kailangan natin sa pang-araw-araw na protection. Kung pipili po kayo ng ipapamana niyo po sa magiging anak niyo, ano po yung agimat na yun? Ano po yung dala-dala ng agimat na yun? Agimat protection sa kapwa-hamakan. Lahat naman siguro tayo gusto natin maprotekta ang pamilya natin, di ba? Kaya ayun yung napili pamana sa kanila. Bakit po yung swerte? Yung swerte kasi, hindi naman nila siya doon kailangan yun eh. Basta't lakasin lang na talaga nitiwala sa sarili nila. Yun po. Yun lang po. Thank you so much po sa po. Kung ang kamatayan ay wakas ng ating paglalakbay, bakit nananatili ang paniniwala na mayroon pang pintuan na nagbubukas matapos nito? Para sa ikalawang mahika ng ating mundo, ating susuriin ang misteryo ng dimensyon ng kabilang buhay. Sa maraming kultura sa Pilipinas, ang kabilang buhay ay hindi lamang pagtatapos. Ito ay pagpapatuloy. Paniniwala na sa kamatayan, ang kaluluwa ay naglalakbay tungo sa isang dimensyon kung saan hinahatulan at tinatanggap ng mga Diyos, Espiritu o mga ninuno. Marami ang ating naging paniniwala. Isa na riyan ang pagpasok ng Kristyanismo sa ating bansa. Dinala nito ang konsepto ng langit, impyerno at purgatorio. Kaya nga hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang paniniwala sa kabilang buhay sa bawat lamay at pasyak, sa bawat kandila na sinisindihan, sa bawat dasal na binibigkas, at sa bawat bulaklak na inihahandog. Patunay na hindi lamang katawan ng ating pinapaalam, kung hindi pati na ang paglalakbay ng kaluluwa. Balikan! Ano, bawal buhain. Tapos, pag-uwi ka, take out ka na bawal din. Saka sa amin, pagka nagpatay ng baboy, yung laman loob na yun, niluluto, yun ang nauulang pinakakain sa mga tao. Palibay pa po sa kada lugar. Dito sa Barangay Lourdes, Santa Rosa, Nueva Ecija, aming nakilala ang isa sa kanilang mga kagawan, si Ate Lydia, at ang ibang mga barangay health workers na sina Ate Wilma, Ate Rosario at Ate Rosemary. Sila ay nagbigay ng kanilang pinaniniwalaang pamahiin sa tuwing may pinaglalamayang mahal sa buhay. Bawal magwalis. Yun ang unang-una, bawal magwalis. Tapos, nung araw, ang sabi nila, yung pag may patay na nakaburol sa loob ng bahay, bawal maligo. Pero ngayon, naliligo na. Ayun. At saka naglilinis na kayo. At ang sabi ng pare, pag hindi kayo naglinis at hindi kayo nagwalis-walis, baka hindi kayo puntahan ng maraming tao kasi marumi kayo eh. Oh. Pero ano po yung nagiging pamahiin niyo pa rin po kapag meron pong mga gano'n? Eh, ganun din. Hindi namin sinusunod yung iba. Basta pinamumulot lang kami ng baso-basura. Bali po Walis ka mo, pupulutin na lang. imbes po na pagwawalis. Pupulutin na lang. Ayun, ganun ang ano namin. At ano po yung iba pong pinaniniwalaan niyo po? Yung halimbawa, yung mga nanghihiram ng mga gamit na gagamitin sa patay, hanggang walang pasyam, hindi namin isinusuli. Pagkaraan ng pasyam, isosoli na namin yung mga hiniram namin. Ayun. Hinihiram po na gamit. Ang gagamitin, wala yung sa pagluluto, yung mga kaldero, mga talyase, gano'n. Pagkaraan namin, saka namin susuli. Pagkaraan ng pasyam. Mga dapat kain. Yung mga alay po, yung pagkain po na kami bibili, yung mga pinagdala sa mga biscuit po. Yun. Kailangan upo siya. Pag hindi na upo, kailangan lang sa iba na. Sa gitna ng modernong mundo, nagkukubli ang mga kaalaman ng ating pagka-Pilipino.
Yaman ng lahi ba'y nalimutan na o sadyang napaglipasan na? Halina't tuklasin ng ikatlong mahika ng mundo, mga kaalamang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang tradisyonal na panggagamot ay bahagi ng kulturang Pilipino. Ito ay pinaniniwalaang nakagagaling hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto. Ito ay kagaya na lamang ng panghihilot, paggamit ng halamang gamot, at ritual. Sa kabila ng pag-usbong ng modernong mundo, marami pa rin ang naniniwala sa bisa nito, lalo na sa mga sitwasyong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, tulad ng paggamot sa mga sakit na hindi nakikita o karamdamang dulot ng nagambala. Na pwede naman pala munang maagapan. Okay. Yan lang po yung Ilang years na po kayo nag-herbal medicine? I'm 57 now, so almost ganun ang taon. 57. Gumagamit na po kayo. Yes, mga herbal. Hanggang sa ngayon, herbal. Yan lang po yung Talaga, ayun. Ilan? Ilang years na po kayo naghihilot po? Siguro mag-30 na. 30 years na. Ngayon ay makakapanayam natin si Lolo Doro, isang mangtatawas at manghihilot, at si Tita Corazon na gumagamit ng herbal na medisina. Dito lamang yan sa lugar ng Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa may paggagawa niyo po ba na yun? Meron po kayong mga ano po talaga, pinanghahawakan po po siya ginagawa pa rin. Ito kasi bigay sa akin. Hindi kayo Bigay siya. Yeah. Kaya sinong nilutin ko, kung may panagpalataya, gawin. bali po, nung ilan taon na po ba kayo? 76 pa lang. 76, bali nag-start po kayo na 46. 46 po kayo nag-start. Sino po yung nagsabi po sa inyo na sumunod po? Kaya ako lang. Naniwala po talaga kayo sa ano po, parang effective po yung Ako hindi ako papagaling. Yung tumutulong sa akin, sila. sila po yung Ah, paano po kayo pinapakausap nila? ha? Paano po kayo nila pinapakausap? Minsan sa panaginip ko, gano'n, nakikita sa akin. Tulad dito. Wala. Sila po yung Wala. Kaya hindi ganyan. Ako lang ito. Wala naman ano. Nakapako yan. Sige, di ba? yan po yung nagpapagulong kayo. Yan ang mga tumutulong sa akin pagka ako nagagamot. Basta nililot ko, taga-nilot lang ako, hindi ako papagaling. Bali po yung parang ikaw po yung ginagamit nila sa pagkakulas. Ano po ba yung mga technique po pag Ha? nagpilit po kayo? Abe, pinagdata ko lang sa ginagawa ko yung likod. Tapos po sila na po yung Tumutulong. effective po kasi yung pinsan ko po. Nagpatawas po sa inyo. Oo. Hindi po siya nakalakad. Nung namatanda po siya, tapos tinawas niya lang po. Nagpatawas po siya, nakita po na namatanda. Yun po, nakalakad po siya. Kalakad na. Ayun. Una-una sa pag nilitang nagbibigay sa akin ng lakas, kapangyarihan, sila ang gumaganap, hindi ako. Tagahilot lang ako. Tagahilot ko. Tawag ninyo po sa kanila. Saan? Sa mga tumutulong po sa inyo. Yun ang isama. Sana. Diyos po sila. Diyos sama, Diyos anak, Diyos Espiritu Santo. Lahat sila. Wala Birhen. Lahat. Ang tulong sa Gusto lang po namin malaman kasi po yung study po namin tungkol po siya sa
mga bakit po naniniwala sa mga halamang gamot, herbal medicines po. Bakit po ba, bakit po kayo naniniwala po sa mga herbal medicines? Kasi, yung aking ninuno, dahil kami ay laki sa bukid, so malayo sa sibilisasyon, kaya natutunan ko sa aking magulang yung mga herbal ang ipainom sa amin kung may lagnat, kung nagsusuka, kung masakit ang ulo. So yun. Saan po ba kayo nag-uutip talaga? From Camarines Sur. Yung pinaka naging experience niyo po sa herbal medicine na po siya talaga effective? Una, yung sa lagnat, pag pinapainom kami ng dahon ng sambong na nilaga or may trangkaso, hinihilot kami ng dahon ng sambong na nilamas at inihihilot sa amin. And siguro dahil na rin sa faith, sa paniniwala, kaya kabukasan lang, ala na talaga yung sakit ng katawan. So, aside from that, walang side effect. Parang po talagang local. Yeah, yan ang kinasanayan namin sa bundok. Sa bundok po. Ang malayo talaga. Pag nasa Camarines Sur ka, pag sinabing Mount Isarog, sa baba kami noon. Yan. Kaya talagang malayo. It takes 1 hour, I think, or more than an hour para makarating sa hospital. 2 sa provincial hospital, mga 2 hours and 3 hours. Kaya kung wala kang alam sa mga herbal, talagang bago ka makarating sa provincial hospital, patay ka na kung malala ang sakit. So, dahil sa mga ninuno na may kaalaman sa mga herbal na gamot, talagang true enough na doon kami gumagaling. Kaya hindi ako sanay talaga sa doktor. Until now, nung ako lang ay atakihin ng hika, saka lang ako napunta ng hospital, ng doktor. Bagamat hindi ito dapat ipalit sa modernong medisina, ang tradisyonal na panggagamot ay nagbibigay ng karagdagang paraan upang pangalagaan ang ating kalusugan at mapanatili ang ating kultura. Ito ay isang pamana na dapat nating ipagmalaki at panatilihin para sa susunod na henerasyon. Sa huli, ang mahikama ng mundo ay unti-unting nalilimutan. Nananatili pa rin itong bulong ng kasaysayan. Mula sa agimat na sumasalo ng takot, sa mga manghihilot na sanhi ng ginhawa, at sa mga pamahiin na nagbibigay respeto sa patay. Tunay nga na hinding-hindi kukupas ang mahikang taglay ng kasaysayan.